yung tarawih natin. Parang kailan lang na magtahajud tayo sa buwan din ng Ramadan na nakaraang taon. At parang kailan lang kasama pa natin ang ilan sa ating mga mahal sa buhay. Kamag-anak, bapa, babo, kapatid, kapitbahay, kaibigan, kakilala. Pero ngayong Ramadan, wala na sila sa ating feelings. Sigurado kung may mga kakilala tayo na katulad nila, alam natin sila buhay na lang sa ating alaala at hindi na natin sila makakapiling pa. يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag at nanawagan, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo na mga sumasampalataya. Pag sinabi sumasampalataya, ang ta'rif or definition ng Islam dito, siyempre yung taong naniniwala sa Allah, naniniwala sa Nabi na si Muhammad bilang huling Nabi, naniniwala sa Islam, naniniwala sa Quran, naniniwala sa Hadith, at ano pa man na batay sa paniniwala ng Islam. Pag ikaw ay naniniwala dito, kasama ka sa tinatawag, kasama ka sa inobliga. Kung ano yung inobliga, kutiba alaykumus siyam, ang puwasa. Sa ating salita, bagamat hindi natin ito dialect, puwasa. Nilamlamin natin ito sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Sa atin, pwede natin sabihin katigil o kabatigil. So, in Arabic, which means something to abstain or abstinence from drinking, eating, intercourse, and anything else or other else na alam natin bawal sa pagpupuwasa. Pag sinabi puwasa, mayroon tayong iniiwasan. Alam natin pagkain, inumin, intercourse, kasama yun sa dapat natin iwasan. But to make the story short, dito, meron akong dala-dala. Madalas nakita natin ito sa internet. Hanapin nyo lang ito, Ramadan Highway Code. Dito, pag makita mo to, there is no need to explain. Makita mo lang itong mga litrato dito, yung illustration dito, malalaman mo na kung ano yung do's and don'ts during the month of Ramadan, which is my topic this afternoon. Do's and don'ts sa panahon na tayo ay nagpupuwasa. Una dito, no eating or drinking. Pero ang tanong, bakit nga ba pagpuwasa? Ito ang ating tanong. Bakit tayo pinagbabawalan kumain at uminom? Maraming dahilan. Nandito si Ustad, dahil paliwanag na rin sa inyo kanina, yung iilan sa mga kadahilanan nito. But, alam natin na ang pagkain at inumin, kapag hindi ito ititake ng tao, ano mangyayari sa kanya? Kung hindi man manghihina, malamang suriyang mamamatay. Ang tao, hindi kakain at hindi iinom. Katulad din halimbawa, ang tao, likas sa kanya ang pagiging matigasin ng ulo, lampawi. Likas na talaga sa tao to. Anong dalil? Nagsabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaikat na siya idadalang ng tao. Anong sinabi ng mga malaikat, ng mga anghel? Ataj'alu fiha, may yusidu fiha, wa yasfiku ad-dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, sabi ng mga malaikat, mga anghel, lalalang ho kayo ng lilalang na ang gagawin lamang ko sa ibabaw ng lupa, magpatayan, magpadalya ng dugo, walang pagkakaisa. Gayong nandito naman kami po ng mga malaikat ninyo, na ang ginagawa po namin, pumupuri, dumadakila, sumasamba sa inyo. Subalit tayo ay ipinagtanggol ng Allah at sinabi, Inni a'alamu ma la ta'alamun. Bakit ko mga bagay na hindi pa ninyo nalalaman? Ang tao, likas na sa kanyang pagiging matigasin ng ulo. Tulad ng pagkakaalam ng mga malaikat, na hindi pa tayo nilikha, alam na ng mga malaikat kung ang ugali ng tao. Sino ba hindi nakakaalam na ang pagnanakaw masama? Lahat ng relihiyon, walang relihiyon na nagsasabi pwede ka magnakaw.
born again ka man, Iglesia ni Cristo ka man, Baptist ka man, Methodist ka man, Jehovah's Witnesses ka man, Iglesia ni Cristo ka man, Hindu ka man, Buddhist ka man, Taoism ka man, ano mang reliyon na papaanib ang tao, lahat ng reliyon, ipinagbabawal ang pagnanakaw. Walang reliyon na nagsasabi pwede ka magsinungaling, lalo na kung nakakatira. Walang reliyon na nagsasabi pwede ka manirang puri. Walang reliyon na nagsasabi pwede kang pumatay ng walang dahilan. Pagdating sa mga bagay na masasama at mabubuti, halos lahat ng relihiyon, mayroong rulings, mayroong tuntunin, mayroong pamamaraan. Subalit, sa kabila ng pagkakabawal sa lahat ng relihiyon, ano pa, bakit ang tao, alam na niya masama ang magnakaw, pero bakit nagdanakaw pa rin? Alam na niya masama ang magsinungaling, bakit nagsisinungaling pa rin? Alam na niya masamang lumaban sa magulang. Aba, lumalaban pa rin. Alam na niya dapat sa isang tao, lalo na kung siya mayroong pananampalataya sa Diyos, sa Allah, subhanahu wa ta'ala, dapat siya gagawa ng mabuti. Pero bakit hindi pa rin siya gumagawa ng mabuti? Sino ba ang Muslim na hindi alam na ang sambayang parado? Kung meron ba magsasabi dito sa hindi ko pa alam, hindi ko alam kung meron. Sino ba hindi nakakaalam ng sambayang obligatory? Halos lahat tayo malamang alam na natin yan. Araw-araw narinig natin sa masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakadakila, ang Allah ang pinakadakila. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako sumasaksi, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako sumasaksi sa katotohanan na si Muhammad, sugo ng Allah. Hayya 'alas salah. Halina sa pagsambayang. Hayya 'alas salah. Halina tayo magsambayang. Isasagawa natin ang sambayang. Sambahin natin na lumalang sa atin. Hayya 'alal falah. Halina dito natin matatamang tagumpay. Hayya 'alal falah. Halina dito natin matatamang tagumpay. Pag madaling araw may kalugtong yan, di ba? As-salatu khairu minan nawm. Ang pagsambayang ay higit na mabuting gawain kaysa sa pagtulog. As-salatu khairu minan nawm. Sukad sambayan, nanyalabi ang mapia umong kanong katulog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah pinakadakila, ang Allah pinakadakila. La ilaha illallah. Chuyik Allah, sabi ng intik. Tiada Tuhan kung sa lain Allah, sabi ng malay. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Alam natin ang sambayan 5 times a day. Alam natin, pag tumatawag yung bang na yan sa masjid, oras sa pagsambayan. Pero bakit kaunti pa rin na nagsasambayan sa mga Muslim? Okay. Huwag dito sa bagay na to, bakit kaya ganon? Alam na natin mabuti, pero hindi pa natin nagagawa. Alam na natin masama, pero bakit ginagawa pa rin natin? Sapagkat ang tao, likas na may katigasan ng ulo. Subalit, ngunit, datapuan, pero bakit pag Ramadan, kaya mong hindi kakain, hindi iinom ng maghapon? Eh kung ang pagkain nga pala, alam niyo pag ganyan, pag ikaw nagpuwasa, alam mo ba nung ibig sabihin yan? Nagsisinungaling ka, kung sinasabi ko hindi mo kayang gawin ang mabuti. Nagsisinungaling ka, kung sabihin mo halimbawa sa sarili mo, nakasanayan ko na kasi gumawa ng kasalanan, mahirap na itong baguhin. Aba, eh bakit kapag puwasa? Kaya mo palang umiwas ng pagkain, kaya mo palang umiwas ng inumin, yung pagkayang paggawa ng kasalanan, hindi mo kayang iwasan. Ikaw mismo nagpapatunay yan sa sarili mo. Pangalawa, lower your gaze. Sa mga tao nagpapasa, hindi na sa panahon ng pagpapasa, dapat ang tao sa panahon ang dapat ay isang Muslim, mapagkumbaba yung kanyang paningin. It doesn't mean na hindi ka na lilingon, hindi ka natitingin. Eh baka madapa ka. Ano ibig sabihin nito? Medyo lagyan mo ng limitasyon ang iyong mga mata. Alam niyo kanina, pilit pa akong pinapaakyat dito. Sabi ko mamaya na, kasi na-obserbahan ko. Kawawa talaga yung mga nasa gilid. Karamihan siya hindi nakikinig. Yung mga nasa gilid, karamihan siya hindi nakikinig. Para pat nandito tayo, hindi tayo makikinig sa mga lectures about Islam. We are not teaching you. Who are we to teach you?
Perhaps you are more brighter than us. But we are all here to share. Kami nagsishare na aming kaalaman, may mga pagkakataon kayo naman magsishare sa amin. Ito ang Islam. So, huwag sana natin gawin sa mga pagkakataong katulad nito na i-insert pa natin yung ating makambundong pagdanasa. Dapat sa mga oras na to, lalo-lalo na kung mapasok na ang Ramadan, dapat handa na tayo kung ano ang ating dapat gawin. And among the things that we should do is to lower our gaze. Huwag tingin ng tingin, lalo na sa mga nakikita na pwede pagbulan ng kasalanan. Number 3, no arguing or fighting. Huwag makipagtalo, makipag-discuss, lalo na kung ang diskusyon, hindi naman talaga mapupulutan ng aral. Yung bang maski na bagay na hindi naman talaga ayaw ipaliwanag ng bawat isa, pinagtatalunan pa. Okay, for example, meron tayong term dito. Marami pa rin, ganito pa rin ang prinsipyo. Tangas. Nagpupuasa, pero naninigarilyo. Ang prinsipyo, hindi ko naman hinululo ng ang usok. Binubuga ko rin. Alam niyo, with apology first, ang tawag ko dyan tangas. Ang tawag ko dyan tanga. So, walang ganun sa Islam. Maging ang sigarilyo o paninigarilyo, dapat iwasan ito. If kaya, hindi lang sa panahon ng puwasa, maging hindi puwasa, dapat talagang iwasan. Lalo na kung pakikipagsutugan, pakikipag-away. Alam niyo, sa panahon na tayo nagpupuwasa, medyo mainit ang ating dugo. Medyo mainit ang ating dugo. Gawa ng nagkakaroon ng limitasyon yung ating normal na ginagawa araw-araw. So, meron kang gusto gawin, hindi mo magawa. At that point, nagkakaroon ka na medyo sama ng loob. Na kung minsan, kung hindi mo makokontrol, naghahanap ka ng dahilan, paano mo ito ilalabas? Kung minsan, dahil sa nagagalit ka, nagpupuasa ka kasi, ayun, konting bagay lang, napikon ka, nakipag-away ka. So, hindi yan maaari. Isang dahilan, kung bakit sa puwasa, kung maaari lang, di ba bumabaho ang bibig natin? Simple, yan kasi yung effect ng emptiness ng ating stomach. So, gawa na, walang laman, medyo masansang yung lumalabas sa ating bibig, so maaari lang, huwag mo nang alisin yan. Una, papalitan daw yan ng Allah ng mabango sa kabilang buhay. Inshallah. Pangalawa, pag medyo amoy kasing bibig mo, siyempre, bad breath. Pag bad breath ka, ano ibig sabihin nun? Hindi ka masyado makakapagsalita. Medyo limitado. Pag hindi ka masyado magsasalita, hindi ka masyado makakapagsinungaling, makakapanilang puri, madilipa o iba pa. Limitado. Kaya, tatanong ko na rin, ang toothbrush ba pwede? For as long as kaya mo hindi tutuloy yung tubig sa lalamunan mo, habang nagpupuwasa ka, walang problema. Pero ako tatanungin nyo, Ustad, nagawa mo na ba yan? Ang sagot ko, wala pa. Hindi ko pa nagawa sa tanang buhay ko. Na nagpupuwasa ako, doon ako nag-toothbrush. Ang pag-toothbrush ko, after sol, and then sa gabi. Hayaan mo na lang yan. Para hindi ka masyado magiging sobrang talkative. Except lang sa mga nagtuturo. Katulad namin halimbawa, na Ustad, sa totoo lang, mas kinapuwasa, gungangero pa rin kami. Pero mabuti na lang pag ganito, medyo malayo kami sa kinakausap namin kasi kung malapit lang, problema nang nakikinig sa amin. So, pwede, pero mas mabuting after soul na lang at sa gabi na tayo mag-toothbrush. Okay? What about lamoy? May mga nagpapuwasa ka din, dura dito, dura buo, duro dyan, with extra dura, but with... Diba? Ano ba yan? Ang laway ba nakakabatal? Actually, hindi. Walang problema sa laway. Pwede mo lulukin yan. Laway mo rin naman yan eh. So, bakit kung sobrang dami na,
Ibuga mo na yan. Lalo na kung may kasamang plema, ilabas mo na yan. Pero kung yun, normal lang. Walang problema. Kasi marami nagpapuasa dura ng dura. Ito pa. May nagpapuasa, it is true, may hardiness na nandito sa study. Ang tulog ng taong nagpapuasa, ibada, worship. So, bakit kung gagawin mo rin naman na halimbawa, buong maghapon, matutulog ka na lang, walang sambayang, nako, paano matatawag na timba or worship yun? Eh, ang iniwanan mo naman, yung parodo, katulad ng 5 sambayang. So, kung maaari, huwag nating gawin yung ganun na matutulog na lang tayo. May iba sa atin, ang iba sa atin, lalo sa mga kabataan, sa gabi, hindi natutulog. Hindi natutulog pero hindi naman nagtatahadyod, hindi naman nagbabasa ng Quran. Naglalakwasa lang, nagbabasketball o ibang mga games. And then, ihintay lang nila malapit ang sol. Pag malapit ng sol, mag-sol sila. After that, matutulog na. Gigising lamang hapon na. Paano yun? Hindi yung palatandaan, hindi yung kasama sa sinasabing worship na pagtulog. Yun ay palatandaan ng pagiging tamad. At hindi yun ang hadikain or layunin ng puwasa. Hindi ganun. No swearing, lying, and backbiting. Nasabi ko na yan. No smoking. Don't waste time on useless activities. Huwag masyado natin gamitin yung oras natin sa mga bagay na alam natin wala din namang pakinabang. Ilang minuto na lang. Now, your lack of time. Marami naman kayong mga ustad dito na pwede na makapagpaliwanag. But, bago ko tatapusin itong usapan ko rito, nang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ayat na yun sa Surah Al-Baqarah, ayat 183, meron naman akong itong insert dito na usapan. For the sake of those who are here, but not Muslims yet. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ as it was prescribed to those before you. Ano bang palatandaan ng puwasa? Hindi lamang sa Quran makikita. Hindi lamang pala Islam lang ang makikitaan nito. Bagkus, ang Biblia, meron din sinasabi tungkol sa puwasa. Sa Mateo chapter 4, Kabanata 4, versikulo 1 hanggang 3 ng Bagong Tipan, sinasabi dito sa Tagalog Popular Version, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Sino tinutukoy dito na nag-ayuno for 40 days and 40 nights? Jesus Christ. Makikita ito sa Mateo 4:1 hanggang 3. At nagbigay rin siya ng tuntunin ng pagpupuwasa. Sinabi niya rito sa Mateo, Kabanata 6, versikulo 16 hanggang 18. Sabi ni Kristo, kapag kayo'y nag-aayuno o nagpupuwasa, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno o nagpupuwasa. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito. Ang ama, ang Diyos, at tinutukoy dito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Alas, meaning, ang pagpupuwasa, hindi lang sa Islam ito obligasyon. Bagayon sa Biblia, bagamat different in practices, but the point is, ang puwasa, hindi lang pala ito sa Islam lang. In fact, maging ng ibang religion, meron din silang puwasa. Now, to be concluded, tatapusin ko na rito, mamayang gabi, nandito si Stad, ang pagtingin na ng buwan. Eh, ito na naman ang diskusyon, sigurado na naman yan. Bakit patitingnan pa ang buwan? May kalendaryo naman. Nakalagay na ba sa kalendaryo? Ang first month, ganito. Bakit pa tayo makikinig sa mga ulama?
Alam niyo, ito, short masyadong oras natin. Wala tayong oras para ipaliwanag ito ng matagal. Pero, yung points lang, saan ba nagmula ang Hijri calendar natin? Hindi ba sa panahon pa ng propeta? Meron na yan. Nung panahon ng propeta, may Muharram, Safar, Ramadan. Meron na yan. Pero bakit nagmula na mismo sa panahon ng propeta ang Hijri calendar natin, pero bakit hindi sila umasa sa bilang ng buwan? Huwag natin sabihin na hindi alam ng mga ustad yan. Ang propeta Muhammad alam niya ang buwan ng Islam. Diyan ang galing sa kanya yan, pagbibilang na yan. Ngunit ang isa nakikita rito, hindi bawal gumamit ng modern technology sa pagmanman ng buwan. Hindi bawal, tandaan maigi. So, balit, ang tao, aside sa pagiging sobrang matigas ang ulo, ang tao, sobrang arugante, mayabang. Kaya may mga tao, halimbawa, na kinakaribal nila ang Allah. Hindi lang kinakaribal, sinasabi pa nila, hindi totoo na mayroong Diyos. Ito ay kalat na sa buong mundo. Katulad ng litratong ito, si Penn Gillette, isang Amerikano, na dahil sa kanyang sobrang kayamanan at galing, hindi niya nabigyan ng oras ang pagsalistik sa Diyos, nagkaroon siya ng sariling conclusion. Anong conclusion niya? There is no God. Dahil sa sobrang galing. So, kapag tayo aasa na lamang sa modernong teknolohiya at hindi natin i-insert dito na ito ay kagagawan ng Allah o ng Diyos, darating sa punto na ikaw mismo, dahil sa iyong kakulangan ng kaalaman sa Diyos, darating sa punto, mawawala ang Allah sa iyong buhay. Katulad ng billboard na ito sa Amerika, sa Oklahoma, o sa Chicago. I'm sorry. Itong billboard na ito sa Chicago, ang sinasabi dito, are you good without God? Millions are. Meaning, ang nais lang ituro sa tao, walang Diyos. Kapag tayo ay aasa na sa modernong teknolohiya at tuluyan na nating tatalikuran ang sunna ng Nabi, ang pagtingin sa buwan, sapagkat may kalendary naman, na battery naman ito sa calculation ng mga scientists natin, mga astronomist natin. Hindi malayong mangyayari ito. At kapag mangyari na tayo ay mawawalan na ng paniniwala sa Diyos, which is nangyayari na nga, lalo na sa Amerika, sa Europa, anong may pwedeng mangyari? Isa lang ay bibigay ko sa inyo halimbawa. Ito yung pinaka-current issue. Latest kung tawagin. Ngayon sa buong mundo, mayroong issue na pinaglalaban ng mga taong gusto nila. Ano ito? Same-sex marriage. Kung ang tao, ang mga Katoliko hindi sila naniniwala nito, maging tayo mga Muslim, hindi tayo naniniwala nito. Pero bakit may mga taong pinaglalaban nila ito? Kamakailan lang, member ng NBA player. Nabalitaan niyo niya, di ba? National Basketball Association ng Amerika, isang matangkad, magaling sa basketball, idineklara niya, siya ay bading. Kamakailan si Charis, sikat na singer, batang-bata, dineklara niya, siya ay tomboy. Sa Amerika, kalat na ito. But the point is, kaya nangyayari ito dahil wala silang takot sa Allah. Ito ang malamang pwedeng mangyari kapag hindi tayo susunod sa batas ng Islam. Maraming kadahilanan, pero kulang na kulang tayo sa oras. Makinig tayo sa ating mga ulama, makinig tayo sa Darul Ifta, makinig tayo sa kanila kung ano magiging resulta, doon tayo susunod. Sapagkat kung meron man hindi natitingin ng buwan, at mas mayaman sila kaysa sa atin, ang Saudi Arabia, ang Kuwait, ang Brunei, ang Malaysia, at iba pang bansang Muslim. Mayayaman sila kaysa sa atin.
modernong anong teknolohiya kung tutusin kaysa sa atin. Pero, iniiwan ba nila ang sunna ng Nabi? Hindi. Tayo pa ba kaya ang iiwan? Yan ay batas ng Islam na dapat natin sundin. Iasa na lang natin sa mga ulama ay kanilang pinag-aralan, kanilang trabaho, ang pagmamanagwan, makinig na lamang tayo sa kanilang decision at sama-sama tayong susunod. Sapagkat kapag sumunod tayo sa Darul Isa, hindi sila ang sinunod natin. Ang mga ulama, hindi. Sino sinunod natin? Ang Allah. Bakit? Siya ang natutos. Paman syahida minkum syahra falyasum. Whosoever witness the month of Ramadan should fast. Siya ang nagsabi nito at nagsabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sya'ban 30 yawma. Magpuasa kayo pag makita niyo ang buwan. Tapusin yung buwan ng Ramadan pag makita niyo ang buwan. Subalit kapag ito ay aambunin sa inyo, gawin niyo kompletong 30 araw ng ang bilang ng Sha'ban. Ang Nabi ang nagsabi nito, dapat natin sundin ang Allah, ang Sunnah, true sa ating mga ulama. Wa ilahuna, konnichiwa, chin-chin, just mabalak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.